Nabalot ng kontrobersiya ang pagdiriwang ng National Women's Month ngayong taon. Sa gitna ng selebrasyon para sa kababaihan, umusbong ang malakas na reaksyon mula sa mga kilalang artista at personalidad matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Congressman Bong Suntay tungkol kay Ann Curtis. Alamin kung sino-sino ang nagbigay ng kanilang opinyon at paano nila ipinahayag ang kanilang pagkadismaya at paninindigan para sa karapatan at dignidad ng kababaihan. The Philippine Showbiz List presents mga personalidad na nag-react sa pahayag ni Congressman Bong Suntay kay Ann Curtis. Karen Davila. Umani ng matinding batikos mula kay Karen Davila ang naging pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay kaugnay kay Ann Curtis sa gitna ng pagdinig ng House Committee on Justice tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang social media post, hayagang kinundina ni Karen ang asal ng kongresista matapos nitong magbahagi ng personal na komento habang isinasagawa ang opisyal na pagtalakay. Iginiit ni Karen na bilang halal na kinatawan ng mamamayan at isang ama, nararapat lamang na maging maingat at magpakita ng respeto, lalo na sa paraan ng pagbanggit sa kababaihan. Binigyang diin din ni Karen na hindi sapat ang simpleng pagpapatanggal ng naturang pahayag sa opisyal na record at mas mainam na maglabas ng public apology, lalo't ipinagdiriwang pa ang Women's Month. Bianca Gonzalez. Mainit na usapin sa social media ang naging matapang na reaksyon ni Bianca Gonzalez laban kay Bong matapos ang kontrobersyal na pahayag nito. Ibinahagi ni Bianca sa kanyang ex-account ang matinding pagkadismaya sa asal ni Bong at iginiit na hindi dapat kinukonsinti ang ganitong uri ng pag-uugali, lalo na kung nagmumula sa isang public servant. Para kay Bianca, hindi katanggap-tanggap ang mga salitang binitawan sa gitna ng isang seryosong talakayan na may kinalaman sa mahahalagang usaping pambansa. Dahil dito, umani ng iba't ibang opinyon mula sa netizens ang issue, kung saan marami ang nagpahayag ng suporta kay Bianca at sa panawagan nitong panatilihin ang respeto at professionalism sa loob ng mga institusyon ng pamahalaan. Isabel Maria Zamora. Mabilis na umaksyon si San Juan Representative Isabel Maria Zamora kaugnay sa naging pahayag ni Bong. Hiniling niya na alisin sa opisyal na record ng hearing ang mga salitang itinuring na hindi angkop at wala sa lugar. Iginiit ni Isabel na mahalagang maging maingat sa mga pahayag lalo na ngayong ginugunita ang International Women's Month. Para sa kanya, hindi ito usapin ng pagsikil sa freedom of speech, kundi paalala na ang mga opisyal ng pamahalaan ay may responsibilidad na igalang at suportahan ang mga kababaihan sa kanilang mga salita at kilos. Ayon sa kanya, ang ganitong uri ng pahayag ay hindi nakakatulong sa layunin ng women empowerment at taliwas sa diwa ng pagdiriwang ng buwan para sa kababaihan. Mariing tinuligsa ni Isabel ang naging komento at inilarawan itong offensive at hindi akma sa asal ng isang public servant. Ang ganitong asal ay hindi nararapat sa isang halal na kinatawan ng bayan. Jervel Luistro. Hindi rin nagpahuli ang chairperson na si Batangas Representative Jervel Luistro sa pag-aksyon sa naging kontrobersya. Ayon sa kanya, lumampas na sa itinakdang hangganan ang mga salitang nakasasakit sa sensibilidad ng mga miyembro ng Justice Committee. Matapos ang botohan, inihayag niya na majority ng mga kasapi ang pabor sa pagpapatanggal ng naunang pahayag ni Bong mula sa opisyal na record ng pagdinig. May 13 bumoto ng pabor, may 2 tumutol at 2 ang nag-abstain. Kaya ipinatupad ang kautusan ng chairperson na burahin ang naturang bahagi. Binigyang diin ni Jervil na kung may mga miyembro ng komite na nakaramdam ng paglabag sa kanilang sensibilidad, malinaw na may nalampasang limitasyon. Ipinaalala rin niya na ang paghatol kung ang isang pahayag ay naaayon o salungat sa pamantayang moral ay nakasalalay sa pasya ng mga kasapi ng komite. Aniya, ang desisyon ng nakararami ang mananaig sa ganitong pagkakataon. Tinukoy rin ni Jervil na naresolba na ang usapin at pinagtibay ang naunang ruling. Hinikayat niya ang lahat na igalang ang pasya ng majority at tuluyan ng tapusin ang diskusyon. Sara Ilago. Iginiit ni Gabriela Women's Party Representative Sara Ilago na dapat maglabas ng public apology si Bong kaugnay sa naging pahayag nito.
Ayon kay Sara, hindi katanggap-tanggap ang pagbabahagi ng personal imagination hinggil sa isang babae sa loob ng isang formal na pagdinig ng Kongreso. Para sa kanya, anuman ang intensyon, ang ganitong pahayag ay malinaw na anyo ng pambabastos at pag-objectify sa mga kababaihan na maaaring gawing paksa ng imahinasyon o biro. Binigyang diin din ni Sara na walang puwang ang sexism at objectification, lalo na kung nagmumula sa mga halal na opisyal ng pamahalaan. Aniya, may pananagutan ang mga public officials na magsilbing huwaran sa paggalang at pagsulong ng karapatan at dignidad ng kababaihan. Cristina Conti. Nagpahayag din ng reaksyon si Cristina Conti kaugnay sa naging kontrobersyal na pahayag ni Bong. Si Cristina ay isang human rights lawyer sa Pilipinas na kumakatawan sa mga biktima ng extrajudicial killings at human rights abuses. Sa kanyang social media account, nanawagan siya ng public apology at pagwawasto mula sa mambabatas. Para sa kanya, mahalagang managot ang mga opisyal sa kanilang mga pahayag, lalo na kung ito ay nagdudulot ng kontrobersiya at may implikasyon sa paggalang sa kababaihan at sa dignidad ng mga institusyon. Maria Renean Lourdes Matibag. Naglabas naman ng opisyal na pahayag ang Committee on Women and Gender Equality ng House of Representatives sa pangunguna ni Maria Renean Lourdes Matibag, kaugnay sa naging pahayag ni Bong tungkol kay Ann. Sa kanilang inilabas na statement, mariin nilang kinondena ang mga komentong itinuring na sexist at hindi naaayon sa pamantayan ng pag-uugali sa loob ng Kongreso. Ayon sa committee, hindi ito maaaring ituring na simpleng biro o inosenteng pahayag. Binigyang diin nila na ang pagtingin sa isang babae bilang paksa ng sexual imagination, lalo na sa isang opisyal na pagdinig, ay malinaw na anyo ng pambabastos at kawalan ng respeto. Iginiit din ng committee na walang puwang ang mga ganitong asal sa alinmang institusyong dapat nagtataguyod ng dignidad, respeto at professionalism. Para sa kanila, ang pagiging public servant ay may kaakibat na disiplina at pananagutan, at hindi maaaring gawing pananggalang ang freedom of speech upang gawing katwiran ang misogyny o anumang uri ng pagmamaliit sa kababaihan. Nilinaw ng komite na hindi nila palalampasin ang ganitong uri ng pahayag. Patuloy umano nilang ipaglalaban ang karapatan at dignidad ng kababaihan, hindi lamang sa loob ng Kongreso kundi maging sa mas malawak na lipunan. Pinky Webb. Hindi rin nakaligtas sa atensyon ng kontrobersiya ng Billionaire News Channel host na si Pinky Webb. Binanggit ni Pinky na tiyak na maraming kababaihan ang nakadarama ng sama ng loob at pagkadismaya sa naturang pahayag. Dagdag pa niya, hindi na siya magugulat kung may magsampa ng ethics complaint laban kay Bong dahil sa ginawa nitong komentaryo. Corina Sanchez. Bukod kay Pinky, kabilang din sa mga nagbigay ng reaksyon si Corina Sanchez. Ayon kay Corina, mas mainam sana kung hindi na lamang ikinuwento ang naturang pahayag dahil hindi naging komportable ang lahat ng kababaihang naroroon sa oras ng pagdinig. Dahil sa pangyayari, tinalakay nila ang posibilidad na may magsampa ng ethics complaint laban kay Bong na sinabayan ng pagsusuri ng mga provisions ng Safe Spaces Act na nagtatakda laban sa mga suggestive sexual remarks. Joy Belmonte. Kumilos na rin si Quezon City Mayor Joy Belmonte kaugnay sa naging pahayag ni Bong tungkol kay Ann sa kamera. Ayon kay Joy, nararapat lamang na akuin ni Bong ang pananagutan sa kanyang sinabi, maglabas ng proper apology at kumilos ng may dignidad na inaasahan mula sa isang opisyal ng gobyerno. Binanggit niya na ang pahayag ni Bong ay taliwas sa spirit of empowerment at protections for women na itinatag sa Quezon City, lalo na sa context ng Women's Month. Ipinunto rin niya ang kabigatan ng insidente dahil si Bong, bilang dating miyembro ng City Council, ay bahagi ng committee na nagpasa ng Gender and Development Code ng lungsod. Bukod dito, siya rin ang majority leader nang maipasa ang Bawal Bastos Ordinance. Ayon kay Joy, ang ganitong casual na pag-objectify ni Bong sa isang babae ay nakababahala. Binanggit niya na ang patuloy na pinapahalagahan ng lungsod ang karapatan ng kababaihan sa pamamagitan ng paglikha ng safe spaces at opportunities, at ang ganitong insidente ay malinaw na sumasalungat sa layunang iyon. Jasmine Curtis Smith. Sunod-sunod ang mga resback expose ng kapatid ni Ann na si Jasmine Curtis Smith matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Bong tungkol sa kanyang ate.
Ibinahagi ni Jasmine ang iba't ibang reaksyon ng netizens sa X, kabilang na ang patutsada ni Karen laban kay Bong. Tinawag niyang disgusting ang pahayag ng mambabatas at binigyang diin ang kahalagahan ng respeto sa kababaihan, lalo na sa ginugunitang National Women's Month. Ibinahagi rin ni Jasmine ang isang post ng netizen na nananawagan na maghain si Ann ng ethics complaint o criminal complaint laban kay Bong kaugnay ng qualified sexual harassment online and in public spaces o Section 15 ng Bawal Bastos Law. Ibinahagi rin ni Jasmine ang kanyang hinanakit at pagkadismaya na naging dahilan upang mahirapan siyang makatulog. Naglabas din si Jasmine ng mas malalim na pahayag kung saan sinabi niyang hindi lamang ito tungkol sa isang celebrity, kundi sumasalamin ito sa patuloy na pagtingin sa kababaihan bilang mga bagay sa mga male-dominated spaces. Dapat kilalanin ang kababaihan sa kanilang kontribusyon at pamumuno, sa halip na gawing paksa ng imagined scenarios. Idinagdag niya na ang respeto at pananugutan ay dapat magsimula sa mga nahalal na opisyal na kumakatawan sa publiko. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!